Itong panahon ngayon na to na yung disiplina pag in-apply mo ay parang isang malaking krimen at ipapatulpo ka pa. Sa mga naoobserbahan ko na takbo ng ating bayan, ang daming abnormalities. Parang yung salitang disiplina ngayon ay isang malaking krimen na. Gusto kong gamitin yung katagang abnormal. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga minamahal. At konting kaalaman lang po at mga bagay na gusto kong isipin din ninyo sa panahon natin ngayon na tinatahak. At para sa akin, isang malaking palaisipan at isang malaking kalungkutan din po, kasi gusto kong gamitin yung katagang abnormal. Hindi naman lahat, pero sa mga naoobserbahan ko na takbo ng ating bayan, ang daming abnormalities. Unang-una, yung mga kabataan ay kung umasta, mas mataas pa sa magulang at mas mataas pa sa mga teacher nila. At parang yung salitang disiplina ngayon ay isang malaking krimen na. Nakita ko po yun eh. Itong panahon ngayon na to na yung disiplina pag in-apply mo ay parang isang malaking krimen at ipapatulpo ka pa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero nakakalungkot. Kasi ibang-iba po ang takbo ng mundo natin. Parang yung tama ay nagiging mali at yung mali, iyon na ang tama. At nararanasan ko rin bilang pastor. Meron nga ako nakitang motorsiklo na nag-counterflow sa kalsada, sa highway. Alam nyo ba yung nag-counterflow ng motorsiklo nakipagmatigasan pa doon sa tamang flow ng mga sasakyan at siya pa ang galit. Bakit hindi mo sasabihin abnormal talaga? So nakakalungkot po na katotohanan yan, na palaisipan sa ating lahat. For example, yung paggalang ng mga kabataan sa magulang na wala na. Yung Ephesians 6:1 na children, obey your parents for this is right. Nabaliktad na po eh. Parents, obey your children for this is wrong. Nabaliktad na. Nakakita na ako ng kabataan na sinisigawan ng magulang, kabataan na dinuduro ang magulang, kabataan na minumura ang magulang, at marami pang iba. So kung titignan nyo, masyadong napaka-abnormal, nakakalungkot na katotohanan yan. And I'm sure marami pa kayong alam na pwede pa ninyong idagdag sa sinasabi ko na nangyayari ngayon. So paano ang lagay ng takbo ng mundo natin? Paano ang ating pananampalataya? Sinong dapat nating sisihin dito? Well, sabi nga nung aming presidente, minsan ang nakasama dyan ay influensya ng social media, o kaya naman ay pagpapalaki ng mga magulang na walang disiplina. At minsan inasa ng magulang sa simbahan at sa eskwelahan yung pagbabago ng kanilang anak. At pag hindi nagbago, sisisihin pa yung school, sisisihin yung teacher, sisisihin yung pastor, sisisihin yung simbahan. Samantalang dapat yung good manners and right conduct, yung values, nagsisimula yan sa tahanan muna po. Doon, from the very beginning. Ngayon, hindi na po nangyayari. At kung nangyayari naman at matigas pa rin ang ulo ng kabataan, hindi kaya itong nangyayari na to na nakikita natin ay kasama na sa inihula sa banal na kasulatan sa 2 Timothy 3:1-5. Sa 2 Timothy 3:1-5, nandun po ang lahat ng klaseng pag-uugali na pwede nating makita ngayon na mga nangyayari at napakasaklap. So kung yan ay kasama na sa mga inihula, kailangan natin magpakatatag, kailangan natin magpanalanginan. Tuloy pa rin tayo sa pinagagawa ng Diyos sa atin, hindi tayo susuko. Kaya lang mabigat ang laban. Kaya siguro pwede nating i-apply din yung sinasabi ng Romans 12:21 na hindi
dapat daigin ng masama ang kabutihan, dapat ang mabuti daigin ng masama. Hindi tayo papayag na ang mananaig pa yung masama. So ipaglalaban natin yan. Papangaral natin ibanghelyo, mga ngaluluwa tayo. Kung ano ang totoo, doon tayo maninindigan. Hindi tayo papayag na ang manaig masama. So yan po, nais ko lang ibahagi sa inyo na nakakalungkot. Sabi nila, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Paano ngayon magiging pag-asa ng bayan kung ganyan ang mga kabataan ngayon, yung mga pag-uugali nila? Baka ang lumabas nito, ang kabataan ngayon ang problema ng bayan. So kawawa ang kinakaharap natin na kinabukasan kung iyang mga kabataan yan hindi nahubog. Kaya po nakakalungkot. Kaya sa mga magulang na nakikinig sa akin, disiplinahin natin ang ating mga anak. Patuloy natin silang dalin sa Panginoon. Patuloy tayong manindigan kung ano ang tama. Huwag yung sobra sa pag-ibig na kinukonsinti natin, yung maling pagmamahal. Hindi nakakatikim ng palo ang kabataan, hindi itinutuwid. Kaya naging tingin nila lahat ng ginagawa nila tama kahit mali na. So hanggang dito lamang po ako. Tayo'y magpanalanginan. Tignan nyo yung takbo ng ating mundo. Tignan nyo yung laman ng mga balita. Nakakalungkot. So pakatatag tayo sa ating pananampalataya. God bless you all. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano. Hello guys, dahil mag-aalaga aking team na mga financer at team na malakas kumain, lalo na yung may hawak ng camera ngayon. Hindi pa man umaalis, kumakain na. Pagpalain ng Diyos ang aming lakad. Sige, testing muna. Trial lang po to, trial and error. Kung